kahit ng pang-aabuso ng ating gobyerno at ang pang-aapi ng mga mangilan-ngilan na mga politiko, ay kalma lang tayo at matatapos din itong ating paghihirap dito sa bansang Pilipinas. May awa po ang Diyos. Pagtutuos na sa mga magnanakaw dito sa bansang Pilipinas, sa mga politikong mga abusado. Eto na po. Pasabog. May bagong pasabog. Si Mayor Magalong. Mayor Magalong. May hawak. Di umano na video. Pangatlo, PRRD pinahihirapan dahil may edad na. Pang-apat, eto, nagsisimula na. Nagkakaroon na po talaga ng lamat. Castro, binanatan si BBM. Ayan, yan po ang ating magiging ulo ng balita. Ito muna tayo dahil sa pagmumura ni PRRD, i-disbar siya. Ito muna pag-usapan natin. Mamaya, after nito, pag-usapan natin yung banat ni Castro kay BBM. Ito na nga ata. Talagang meron ng hati ang pamilyang Marcos at Romualdez. Mamaya pag-usapan natin. Dahil sa pagmumura, pambabastos, at umano'y pag-utos na pumatay. Hinaling sa korte ng ilang kaanak ng EJK victims at human rights group ang pagpapadisbar Eto na naman, human rights group. Bilang abogado kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Maki Pulido. News, video clips, social media posts, pati testimonya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quadcom. Sinabi ko yan sa mga pulis. Kayong mga pulis, pag pumasok kayo dyan sa droga, kayo ang mauuna. Ang ilan lang sa ebidensya ng grupong naghain ng disbarment case laban sa dating Pangulo. Hinain ng petisyon sa Office of the Bar Confidant ng Korte Suprema ng mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killing at human rights defenders kaninang umaga. Hiniling din nilang habang pinagdedesisyonan ng Korte Suprema ang disbarment case ay suspindihin muna ang lisensya ng dating Pangulo. Ito, pinapadisbar nila si PRRD. But for the meantime, habang inaantay yung desisyon, tanggalan muna ng lisensya si PRRD. Ganyan po kalupit. Itong di umanong pamilya ng EJK daw, ni PRRD, at itong human rights group, itong mga human rights group, no? Bakit? Pag may napatay itong mga adik na to, tahimik kayo. Pag may nagahasa itong mga adik na ito, tahimik kayo. Pag may nagahasang minor de edad itong mga adik na ito, tahimik kayo. Pag nakapatay sila ng kapitbahay, ng magulang, ng kapatid, ng kung ano-ano pa, tahimik kayo. Pero pag tungkol sa Duterte, kaya nga ako walang tiwala dito sa human rights na yan eh. Pagdating sa Duterte, napaka-judgmental ninyo. Pagdating sa adik, napakabuti ninyo. Pagdating sa komunista, napakabuti ninyo. Pagdating sa NPA, napakabuti ninyo. Pagdating kay BP Sara, pagdating sa mga pamilyang Duterte, napaka-judgmental ninyo. Di ba? Ba't hindi kayo magdemanda? Kasi ito yan, itong istorya talaga niyan. Kinabahan sila dahil sa impeachment, tatayong abogado si PRRD. Ang sabi nila, gagamitin lang ni kasi pwede naman daw kumuha si BP Sara ng maraming abogado. Bakit si PRRD pa na hindi naman talaga nagpa-practice? Matagal na. 'Di ba? Kayang kumuha ni BP Sara ng mga dekalidad. Hindi po natin sinasabing hindi dekalidad si PRRD. Pero ang punto nitong mga ito, bakit aabalahin pa ang tatay? Ang ibig kasing nilang sabihin, gagamitin ang political ni PRRD, hindi para talaga mag-abogado. Kaya ngayon, hindi nila makuha-kuha sa impeachment si BP Sara, wala ngang nagpipirma ng impeachment, gigipitin naman si PRRD. Ito naman kanyang kung kailan naman tumanda si PRRD, saka nyo naman kukuhanan ng lisensya
aalisin yung lisensya niya ng pagkaabogado. At nagmamadali pa kayo. Habang nagde-decide, tanggalan muna ng lisensya. Alam nyo, kung pagaganahin ni PRRD ang kanyang political clout, ang kanyang political power, hindi niya kailangan mag-abogado kay BP Sara. Sumama lang siya ron. Kindatan niyang mga yan. Takbo na yung mga yan. Alam na nila ang ibig sabihin ni PRRD. Hindi naman inutil to si PRRD. The mere presence of PRRD kasama si BP Sara, whether siya ang abogado or hindi, the fact remains na ang apelyido ni BP Sara ay Duterte. Meron niyang political power. Huwag nga tayo maglokohan. Huwag kayong tanga. Di ba? Huwag kayong ignorante. Di ba sinasabi nila na kasi ginagamit ang political. Hello, ang impeachment is political. Sa tingin mo magdi-decide yung Congress kung may masama o tama ang ginawa ni BP Sara? Hindi. That is just a number. Paramihan lang ng pirma niyan. Pag nakuha yung 1/3 na pirma, pupunta sa Senate. And at the same time, pagdating sa Senate, pag nakuha yung pirma, yung numero, impeach si Sara. Kung hindi, hindi siya impeach. May karapatan ba silang humusga? Wala. That is all political. Huwag niyong lokohin ang sarili ninyo. Pero okay nga lang ituloy ninyo. Ako nga sinasabi ko mas maganda magdemanda kayo. Idemanda nyo na si PRRD patungkol sa EJK. Asa na yung ICC sinasabi nyo? Until now, panakot lang ni Trillanes yun, taon ng taon. Hanggang ngayon, wala yung ICC na yan. Di ba? Ang tagal nang inaantay ni PRRD yan. Ang tagal inaantay ang demanda nyo, wala. Puro kayo dakdak dyan eh. Nang-aasar lang kayo. Pinahihirapan nyo yung matanda. Kasi alam ninyo, mahina na, pahirapan nyo na lang. Pero alam nyo, hindi tatakbo, hindi uusad yung mga kalokohan yung yan. Ngayon may pa-impeachment pa kayo. Hindi uusad yan sa korte. Hindi po ganyan ka-stupido ang korte natin. Gusto nyo lang talagang pahirapan si PRRD. Na-trigger daw sila nang sabihin ng dating Pangulo na magiging abogado siya ng anak na si Vice President Sara sakaling magka-impeach. Laki ng takot talaga niya itong mga animal na to sa Duterte, no? Mag-aabogado lang, triggered na naman sila. Impeachment trial. Witness ang buong mamamayan dito. Nakita natin kung paano nagmura, nakita natin kung Dahil nagmura? paano laitin ang mga kababaihan, kung paano i-shortcut ang proseso, kung paano ibaliwala ang proseso, kung paano pumatay ng tao ang taong ito. At wala po siyang May ebidensya ka na pumatay siya ng tao? Aba, kung may ebidensya ka na pumatay ng tao si PRRD, huwag nyo ireklamo ng disbarment. Kasuhan nyo, criminal yun eh. Kung may ebidensya ka. Inutil ka kung hindi mo siya ididemanda at may ebidensya ka na pumatay ng tao si PRRD. Ngayon kung wala ka namang ebidensya, huwag kang nagbibintang. Di ba? Simple lang yun eh. Tanong, may ebidensya ka wala? karapatan na maging abogado po sa ating bansa. Dinuduraan ni Duterte Kailan? ang propesyon ng Kailan niya dinuraan? Hindi ba mga komunista, mga NPA ang dumudura sa mga kabataan natin? Ang bumababoy sa bansa natin? Di kita pinagbibintangan, nagtatanong lang. Di ba yung mga yung komunista na yan? aboga siya. Hinihinga namin ng reaksyon dito ang dating Pangulo. Pero sabi ng kanyang dating presidential spokesperson na si Attorney Salvador Panelo, hindi pa niya alam ang base ng disbarment case. Hindi ko alam kung anong magiging desisyon. Ayun siya na mag-iimbestiga sa disbarment. We'll leave it to them. Para sa GMA, Hindi, wag nyo nang pansinin. Gusto lang pahirapan yan si PRRD. Naku, kalokohan yan. O, next topic po tayo.
Problematic at hindi raw practical sa ngayon ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon yan mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, lalo niyang hindi babawiin yung sinabi niya. Nakita niya yung INC, di ba? Kung dati nga, lumulugar to sa gitna dahil natatakot, di umano. Ngayon pang nakita niya ang power ng INC. Frontline balitang yan si Marian Enriquez. Sa kanyang social media, may tanong si Chief Presidential. Ito naman to si Enrile, oh. Nakikisaw-saw ka pa eh. Napakasip-sip mo kay BBM eh. Ikaw nga nagpatanggal sa tatay niyan. Di ba? Kayong pasimuno ni Fidel Ramos tapos ngayon nakadikit ka dyan kay Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Buti hindi tayo nagkasabay sa SMNI. Kaugnay ng isinagawang peace rally ng Iglesia ni Cristo. Handa raw ba tayong isakripisyo ang rule of law para lang sa isang tao o grupo ng mga tao? Ibig sabihin niyo, kailangan ba natin isakripisyo ang batas para sa isang tao o sa grupo ng tao? Dahil sabi niya, yung impeachment dapat lang yan kasi karapatan yan. Isasakripisyo natin dahil kay Bibi Sara yung impeachment dahil lang sa kanya? Or isasakripisyo natin dahil sa Iglesia ni Cristo? Hello, ano ka ba? Wala ka bang... Irespeto natin, matandaan. Irespeto nyo, ha? Hindi ba karapatan ng isang grupo or ng isang tao na magsalita? Freedom of speech, alam mo yon, sir? Freedom to assembly. Alam mo yun, sir? What rule of law are you talking about? Nasa Bill of Rights yan. May karapatang magsalita itong mga ito. Anong hinanaing nila? Na paano ka, sir? Dagdag pa ni Enrile, very detrimental precedent o napakasamang halimbawa kung susundin ang lohika na tila pinapahiwatig ng INC sa kanilang rally. Giit pa niya, hindi naman agad makukulong ang pina-impeach na opisyal dahil lang sa pagpapatat. Hindi agad makukulong ang pina-impeach. So may kulungan pa kayong pinaplano, Sir Enrile? Manong Enrile? At mali ang pinapahiwatig ng Iglesia ni Cristo? Bawal na mag-rally. Ikaw nga kaya ka na-posisyon dahil sa rally mo eh. Kayo nga nagpasimulo ng rally. Di ba nag-EDSA kayo? Napaka-ipokrito naman ata niyan, sir. Pag kayo pwede ang rally, Iglesia ni Cristo hindi pwede. Double standard yan. At best. At worst, ipokrito. Talsik sa kanya, ikinasa ng INC ang rally para suportahan ang posisyon. Ito para sa kaalaman ng mga hindi po ako Iglesia ni Cristo. Okay? So hindi ko sila pinagtatanggol dito dahil ako'y member nila. Doon lang tayo sa tama. Pangulong Bongbong Marcos, kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon naman, sang-ayon daw si Pangulong Marcos sa mga pahayag ni Enrile. He is right. There is a consequence to there will be a precedence and it will be very problematic. No, totoo naman. Oo, lahat may consequences, lahat ng ginagawa may consequences. Ikaw naman, Marcos, wala ka naman atang tayo, lahat na lang okay sa iyo eh. Oo, tapos wala kang tayo, wala kang pinanindigan, lagi ka nasa gitna. Pero tama ka naman din dyan, oo. Meron yan. Meron talagang consequences kung whatever. Parang droga. Di ba? Halimbawa, ang politiko addict. Hindi ikaw yun, ha? Huwag kang magagalit sa akin. Halimbawa lang. Ang politiko addict. Tapos hinayaan natin. Hindi natin pinag-drug test. Natapos ang termino.
Gagamitin at gagamitin. Ba't si ano nga, adik? Hindi nag-drug test. Hindi ikaw yun, Marcos, ha? Hindi ikaw. Di ba? Lahat naman eh. Pero si ano nga nagnakaw? Ang masama ito, adik, magnanakaw. Ito rally lang. Tatawagin yung problematic? Kahit kailangan daw dinggin ng Kongreso ang impeachment complaints laban kay VP Sara, muling iginit ni PBBM na hindi ngayon ang tamang panahon para isulong ito. I don't think that now is the time to go through that. So, paubayan na muna natin sa ating total as a practical matter. May demonyo ka sa likod. Ay, may demonyo. Meron kang congressman sa likod pala, pabira. Ano man naman nasasabi ko, pambira naman, no? Kamusta yung anak mo at saka si Tamba? Ay, si Martin. Nagtatanong lang. Kamusta sila? Kasi balita ako, meron daw silang kiskisan. Papasok na tayo sa campaign period. Sa practical matter, the timing is very poor. Ayon naman sa kilalang malapit sa mga Duterte na si dating presidential spokesperson Salvador Panelo, tuloy pa rin ang impeachment pero hindi lang ngayon. Tuloy, kaya lang yun. Medyo i-postpone muna natin. Postpone? Hindi ba sabi nila? Pero interesado kasi takot yata na pero tutuloy nila yan. Unless there will be a change of... Ayan, katulad niyan, ha? Tuloy yan, kaya lang pinopospone. Bakit? Kanyo, eleksyon. Ito yung pinupunta ni Atty. Pan. Unless magkakaroon ng palitan. Halimbawa, yung mga congressman ngayon ay hindi na makakabalik kasi matatalo. Diba? Pag napalitan yan, mag-iibang ano yan. Diba? No? Kaya nga tuloy daw yan. Mag-iingat po tayo sa pagboto. Kung alam ninyo na pro Martin Romualdez, pro impeachment, pro ayuda, wag nyo nang iboto. Pwede ba? Pakiusap lang naman. Pero wala pong pilitan dito sa channel ni Coach Oli. Kung gusto nyo magpauto sa mga yan, bahala kayo. Kung gusto nyo pauto sa ayuda, bahala kayo. Kung gusto nyo magpauto at magpabudol na naman sa mga yan, bahala kayo. Wala po tayong sisiyahan. Karapatan nyo yan eh. Para sa akin lang, itutuloy nila yung impeachment. Yung mga pro-impeachment, lagay nyo na sa kangkungan. Ha? Present dispensation. Ikinadismaya naman ng isa sa mga nag-endorso ng impeachment complaint na si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang pahayag ni PBBM. Ibig mga sabihin, pati siya ay hindi siya naniniwala na dapat na panagutin sa kanyang kasalanan sa bayan, si Vice President Duterte. Ay, lumalaki na ang ulo mo, Castro. Oh, pati yung mga kaalyado mo na kakasamahan mo ngayon dyan. Ha? Oh, binabanata mo na si BBM. Presidente na binabanatan mo. Baka gusto mong lumakad at tumuloy yung conviction mo na sinabi ng korte that you are guilty, that you are a child abuser. Baka gusto mong ituloy ni BBM yan at hindi ka protektahan sa kulungang kadamputin. Pero ito ang sa akin dyan. Posibleng meron awayan na talaga tong si Martin. Posible ha. At si Sandro Marcos. Kasi kung titingnan mo, ito ay nasa kampo to ni Romualdez eh. Ito si Castro. Sila ang nagtutulong-tulong for impeachment kay BP Sara. At ito ay pinatanggal nga ni binakante ang posisyon ni Saldico nitong si Sandro Marcos. May nagsasabing may awayan sila dyan. Ako nga hindi naniniwala, tingin ko nga arte yan eh. Pero ngayon nagsasalita na to si Franz Castro at binabanata na si Marcos. Tandaan nyo si Martin, hindi yan babanat ng lantaran. Meron niyang pinababanat.
Naniniwala ba kayo ang bumabanat kay BP Sara talaga yung Quadcom? Hindi, tanong ko lang sa inyo. Tanong lang naman yon. O ang talagang banat yan, ang ulo ng banat yan galing kay Martin? Di ba? Yun ang sinasabi ng iba. Hindi ba banat ng diretso yan si Martin? Mag-uutos yan sa iba. Yung binanata nila si PRRD dyan sa kamera, tingin nyo sila talaga gustong bumanat niyan? O may utos sa ibabaw? Or at best, hinayaan nila? Ano ba? Napaka-inutil naman ni Martin kung wala siyang kamay, hinayaan niya lang. Dating presidente yan, ha? Vice President, kaalyado ng kanyang pinsan. Magkakasama silang tumakbo ng kampanya. Diba? So, hindi yan babanat ng direkta. So, yung posibleng banat nitong si Castro kay BBM, baka may go signal ni Martin yan. Ano sa tingin ninyo? Nagtatanong lang, ano sa tingin ninyo? May awayan talaga na ang Marcos at Romualdez? Babala ni Castro, baka kalaunan ay si PBBM na ang singilin ng bayan. Tinakot pa. Marcos, tinatakot ka. Itulak mo kaya yung kaso niya. Itong convicted child abuser, according sa korte. Di ba? Tinatakot ka pa. Baka ikaw ang malagay sa alanganin. Pero pwede. Baka ikaw naman ang ma-impeach. Hindi kasi marami rin impeachable offense to si Marcos. Ako naniniwala. Si BP Sara nga malinis eh. Ito ang dami. Yung sigaw ng tao na drug test, hindi nga magawa ni Marcos. So ginagamit yan panlaban sa'yo ng makabayan. Black. Act party list. Na ngayon tumatakbong senador, si Castro. Bigat ni Castro. Ang laki ng promotion mo, Castro, ha? Iba ka na, ha? Bigating ka na talaga, Castro, ha? Kung hindi matuloy ang impeachment, sa susunod na linggo pa posibleng maipasa sa opisina ng House Speaker ang mga impeachment complaint. Nagbabalita. Ayan. Yan ang balita ngayon. Talaga to si Castro. Mag-ayos-ayos ka naman para kang pinabili na suka. Anyway, maraming salamat po sa inyo. Huwag nyo pong kakalimutan na sa mga nanonood, i-like po natin agad itong video na ito at sana mag-subscribe po kayo. Maraming salamat po. Abangan po ninyo. Mamaya lang, merong sukatan sa SMNI. May interview kaming mga senatoriables. Mga tatakbo, lahat po ng mga senators, nagpadala na tayo ng imbitasyon at magkakaroon ng mga interview. So subaybayan nyo po ang programa ng Banateros Monday to Friday. Ngayon actually Monday to Sunday na dahil meron tayong interview. Okay, dyan sa SMNI. So abangan nyo po yan everyday 8 p.m. Yung interview po 7 p.m. Maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Coach Oli po. God bless everyone. The next performance will start momentarily.